Isang magandang araw pong muli mga kababayan, mga kapatid. Ako po ay bumabati sa inyo sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo. Sana ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan. At sa oras pong ito ay meron po akong ipapandig po muli sa inyo dito po kay sa iyong araw. Wala dito sa mga nahuhuling mga drug suspect. Pakinggan po natin. Na hindi tumitigil sa kanila ngayon. Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos versus drug lords, fugitives, and high-profile criminals. Gayon din ang mga sindikato. At dahil dito, pati mga DDS nagulat, mas matindi pa pala kay Pangulong Duterte. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sir, sa mga drug syndicate. Ano? Yung babala niyo po sa mga drug syndicate. Bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos versus drug lords. Gayon din ang mga high-profile, fugitives at criminals. Mas matindi pa kay Duterte. Akala mo ba tapos na ang laban kontra droga? Akala mo ba wala nang papalit sa tapang ni Duterte? Pero teka lang, bakit tila pati ang mga DDS at mga dating DDS nagulat? Dahil ngayon si Pangulong Bongbong Marcos na ang nasa Malacanang, may tahimik pero malupit palang giyera laban sa mga hari ng droga. At kung akala mong puro press release lang ito, may 30 bilyong piso na ebidensya kaming ilalatag. Kaya huwag ka muna mag-swipe up dahil baka ang kilala mong untouchables hinuhuli na pala habang tahimik tayong nanonood. Sa loob ng unang 14 na buwan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, 7.3 toneladang illegal na droga ang nasabat. Oo, hindi mo lang narinig yan, 30 bilyong piso na halaga. Pero bakit sobrang laki? Because this isn't just street level operations anymore. Ito ang mga shipment na kaya magpanalo ng politiko. Parang mga salita ni Senator Miriam Defensor Santiago, diba? Na minsan ang tunay na political sponsors ay hindi businessman, kundi drug lords. Sabi nga ng ilan, drug war na naman, paulit-ulit. But here's the twist, ito ang bloodless campaign, walang extrajudicial killing. Pero halos 65,000 na drug suspects ang nahuli nationwide. 19 fatalities this year, down from 40. Therefore, mas maraming buhay ang sinagip habang pinapanagot ang tunay na kriminal. So yung inaakala mong mahina ang kampanya ni Marcos, mas malalim pa pala ang tama. Noong panahon ni Duterte, maraming small-time pushers ang nabuwag. Pero ang mga high-ranking officials, madalas na papromote pa. Pero sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, 3 brigadier generals and 15 colonels ng PNP ang pinabitiw sa pwesto. Bakit? May koneksyon sa droga. Ito ang tunay na cleansing, hindi lang palabas. Sabi nga ni Secretary Benhur Abalos, tuloy-tuloy ang internal purge.
narito ang tanong na nagpapakaba. Sino nga ba talaga ang mga drug lord sa politika na tinutukoy ni Congressman Ace Barbers, PDEA, NBI at BOC? Lahat ngayon ay naka-high alert. May sinasagawang closed-door session, may mga testimonya at may inaabangang pangalan. Mula sa 3.6 bilyong pisong shabu sa warehouse sa Pampanga hanggang sa Subic at Clark, lahat ng kalamay ng sindikado sinusuyod. Hindi mo kailangang maniwala, pero sa dami ng TDS, tila sila'y napapawaw. Mukhang may bago na silang tunay na tapang, tahimik, systematic, walang putok ng baril, pero lahat ng big time kriminal natataranta. So wag nating sabihin si Marcos ay pang press release lang. Because while everyone's distracted by headlines and drama, may revolusyon anti-droga na pala siyang pinapaikot. And this time, hindi na lang ang maliliit ang natatamaan. Ang tunay na lider, hindi kailangang sumigaw para marinig ang lakas. At sa laban kontra droga, Pangulong Bongbong Marcos is not just fighting, he's winning kasama ng buong Pilipinas. Yan po mga kababayan yung ating narinig mula dito kay sa iyong araw. At nakita po natin kung gaano po kadami ang nahuli ng mga drug suspect. Kaya dito sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tahimik siya pero nalagpasan pa niya ay halos 1/4 lang yung dun sa pangatlong taon ng ating dating Pangulong Duterte kaysa ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan, wala na po kayo kung ano po ang inyong may comment po dyan. At muli po, gaya ng aking sinasabi, sa araw-araw po na lumilipas sa ating paggawa, tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.